Yung sinasabi ng taga Wambul University. Taga Wambul University. Ano po? Oo, Wambul. Sinasabi niya, Abilino versus Cuenco. Ay nako, 1949 pa po yung kasong yun. Inilapag na. Yun, ay inililing na. Ano po? Nililing na. Isang mapagpalang gabi sa atin pong lahat. Maraming salamat po at nandito po kayo. Alam nyo ho, itong araw na to ay napaka-tensyonadong araw. Itong araw na po ito, nagkaroon po ng pagpaplano na babawiin ng mga senador yung ating majority leader. Ilang araw na po yan na talagang pinipressure nila, lahat ginamit na para takutin ang mga senador na 13 senador na ito yung majority natin ngayon, tatakot-takot na pananakot at harassment at kakasuhan ang bawat isa sa kanila. Kaya po, bilang pagsuporta, dahil itong 13 senador pong ito, dito ho tayo makakakuha ng hustisya. Yung flood control scandal at iba't ibang scandal pa ay maiimbestigahan na ngayong pagkakataong ito. At yung impeachment po, sinasabi nila, kaya daw nagbago ang leadership ng Senado dahil ayaw daw matuloy ang impeachment. Pero pinatunayan po ni Senate President Alan Cayetano na agaran niyang kinunbin ang Senado as impeachment court. Lahat po ay gagawin ng administrasyong ito para lang pagtakpan ang napakalaki nilang kasalanan. Mag-aapat na taon pa lang po si Bongbong Marcos. Alam niyo po ba, nung umpisa pa lang, yung ating gold reserve, ang ating pong bansa, meron po tayong nire-reserbang mga ginto. Ginto po yan na minamandato na dapat merong reserve in case na magkaroon ng krisis, may ibebenta po ang central bank, ang ating gobyerno at tayo po ay magkapera. 25 tons po ang binenta nila agad. Hindi man lang kumuha ng approval o hindi man lang kumuha ng endorsement galing po sa House of Congress or sa Senado. Bago mo kasi gagalawin yung mga reserva ho natin, dapat may pahintulot po ang ating Kongreso at ang ating pong Senado. Alam nyo ba kung magkano halaga ng 25 tons na gold? 125 billion. Oho, narinig nyo ho ba yun? Na nireport nila sa taong bayan? Tayo ho ay may mga edad na. Tayo, pinoproteksyonan na lang natin ang mga anak natin. Dahil kung tutusin, ilang laban na ang ginawa natin para sa bansang ito. Pero, kung hindi tayo kikilos, sino pa ho ang kikilos? Pare-pareho tayo may edad ngayon na nandito. Ako, 68 years old na. Lahat ng People's Power, nandun ako. Sa edad na 28, binata pa ho ako noon, EDSA 1. Nandun din po ako. Ngayon po, 68 na ako, 40 years ago. Pero ito pa rin, Marcos pa rin na naman ang kalaban. Kung matatandaan nyo ho yung Maharlikapan, ang sabi nila, gagayahin nila ang Indonesia na nagkaroon ng tinatawag nilang Maharlikapan na poponduhan ang lahat
ng hanap buhay, negosyo man yan, para lalong umunlad ang bayan natin. Magtatatlong taon na yung Maharlikapan po, 520 billion. Saan kumuha ng pondo yun? SSS, kinuha nila ng pondo. Ha? Land Bank, kinuha nila ng pondo. PDIC, 122 million ang kinuha nila. Ultimo, yung PhilHealth na may batas na yung sin tax law na lahat po na sigarilyo, alak, o ano man po yan na bisyo lang, soft drinks, yung nakakasama sa ating katawan, yan po ang tawag yan, sin tax law. Alam niyo ba sa sin tax law, kumukubra ang ating gobyerno sa tax po na yan na almost 220 billion. Yan din po ay dapat i-deposito nila sa healthcare natin, sa PhilHealth at anuman po na pag nagkasakit tayong may edad, hindi na mangangamba ang anak natin na merong magbabayad at sasagutin na libre na tayo sa gamot. Ang ganda po ng batas pong yan. Na-approve po yung batas na yan during Duterte time. Pinoteksyonan niya talaga tayong mga mamamayan. Kaya lang, ang nangyari, hindi na nga binibigay sa PhilHealth at sa Department of Health na dapat pag may nagkasakit, libre na dapat. Ang lahat tayo rito, kung nagkasakit, libre na dapat. Imagine, almost 250 billion a year. Hindi na nga nila ibinibigay doon, pati yung pondo na natitira sa PhilHealth, kinuha pa nila 90 billion po yan. Yung 90 billion na yan, nasabi nila, dahil hindi naman ginagastos, sabi ni Recto, hindi naman ginagastos, ang 90 billion na natitira, ay kunin na lang nila at ilagay para magkaroon daw trabaho yung ating mga mamamayan. Yung trabaho sinabi ho nila, nilagay nila sa DPWH. At alam nyo kung saan nilagay? Sa flood control project. Hindi na nga nire-remit, binawasan pa nila. Nagdemanda po ang mga ilang doktor, naghain sila ng reklamo sa Supreme Court at sinasabi nila bawal sa konstitusyon yung pagkuha nila ng pondo sa PhilHealth tapos nilagay nila sa mga proyekto ng DPWH. 92 billion ang kinuha po nila. Nung nagdemanda ang mga doktor, nanalo sila, ipinasole. Dahil yung 60 billion, yung 32 billion, hindi na nila nagalaw. Pinasosoli sa kanila ng Supreme Court, pero anong ginawa? Hindi, dapat isole. Pero ang ginawa nila, yung 60 billion, nitong nakaraang taon, ikinarga uli sa atin. Ganun po, alam niyo ho ba, lahat-lahat yan na ninakaw nila, doon pala po, pera pa ho, yung flood control project ha. Yung kinuha ho nilang pondo na yan, 1.4 trillion. Imagine po, 1.4 trillion. Yung palang ho, yung sa mga bilanggit ko. Ngayon,
Ito hong pondo, nung nakaraang taon o nakaraang 2 taon, kinargahan na naman po nila. At yung mga kinarga nila, napunta lahat na naman sa DPWH. At sino ang nakinabang na naman? Ang ating mga politiko at ang ating mga congressman.